Lumapit si Claire sa mga bida dala ang kanyang mga cookies. Masaya si Ash dahil nasa kanya na ang lahat ng badges para sa Johto League. Kinurek siya ni Claire dahil ang opisyal na pangalan nito ay Johto League Silver Conference. Ipinaalam din ni Claire kay Ash na gaganapin ito sa loob ng 3 buwan sa Silver Town, malapit sa Mount Silver. Gusto na agad pumunta ni Ash, pero inisip ni na Brock at Misty na masyado pang maaga at kailangan muna niyang mag-register. Sinabi ni Claire na maaari siyang mag-register sa lugar kung saan siya nag-register para sa mga Johto Gym. Nakita ni Ash na ang kanyang destinasyon ay ang New Bark Town, kung saan nila sinimulan ang kanilang paglalakbay sa Johto. Inisip ng Team Rocket na dapat nilang nakawin ang mga badges dahil naniniwala silang malaki ang halaga ng mga ito. Gusto ni Jessie ang mga badges para sa kanyang sarili dahil gusto niyang sumali sa league. Ipinaalala ni na James at Meowth ang nangyari sa Indigo League, pero gusto pa rin ni Jessie na makipagkompetensya. Kukuha sana siya ng pagkain, pero nakitang wala na ito. Pinaratangan ni na Jessie, Meowth, at James si Wobbuffet na kumain ng pagkain, pero tumutol ito. Lumabas na ng bayan ang mga bida at si Claire, pero nilapitan sila ni na Jessie at James na nakabalat kayo bilang mga news reporters. Gusto nila ng impormasyon tungkol sa huling panalo ni Ash. Hinubad ni Jessie ang jacket ni Ash at ibinigay ito kay Meowth, na kinuha ang mga badges, habang nilagyan naman ni James ng kapa si Ash para magmukhang hari at kumuha ng mga larawan nito. Nang matapos, ibinalik na ni Jessie ang mga gamit ni Ash at umalis kasama si James. Sinabi ni Ash na dapat ay in-interview man lang siya at handa naman siya para roon. Dahil sa sinabi ni Ash ay hindi napigilan ni na Jessie at James na ibunyag ang kanilang mga sarili at banggitin ang kanilang moto. Ipinahayag nilang ninakaw nila ang mga badges, kaya tiningnan ni Ash ang kanyang mga badge at nakitang mga tansa na lang ito. Dahil dito, hinabol sila ng mga bida at ni Claire. Samantala, binigyan si Wobbuffet ng tungkulin na bantayan ang mga badges. Nakakita ito ng mga berry at inakalang pupurihin siya ng Team Rocket dahil sa pagkakahanap sa mga ito. Namitas si Wobbuffet ng mga berry at kumanta ng isang masayang awitin. Nakita niyang may kumukuha ng badge case at nakatagpo ang isang Pokemon thief na nagngangalang Wynat. Nagkaroon ng maikling pagtatalo si Wobbuffet at ang Wynat bago ito gumala palayo dala ang badge case. Dumating ang Team Rocket at hiningi ang mga badges. Gayunpaman, iniulat ni Wobbuffet na nanakaw ito at iginuhit ang itsura ng nagnakaw. Inisip ni Jessie na isa itong Wooper, kaya nag-utos siya ng paghahanap dito. Hindi nahanap ng mga bida ang Team Rocket, kaya sinabi ni Claire na maaaring mag-issue muli ng mga badges kung iuulat ang pagnanakaw. Sumagot si Ash na ang mga badges na iyon ay may sentimental value, dahil bawat isa ay may alaala ng gym battle na nakalakip dito. Nakita ni na Claire, Brock, at Misty ang kahalagahan ng mga badges at nangakong babawiin ang mga ito. Nakatagpo ang Team Rocket ng isang Wooper at sinubukang kunin ito. Gayunpaman, tumalon ito palayo, kaya naman sinundan ito ng Team Rocket. Inilabas ni Ash sina Bayleaf at Noctowl para maghanap, habang nag-scout naman si Claire palayo kasama ang Dragonair. Lumapit si Noctowl kay Bayleaf na sinabing hindi pa niya nakikita ang mga badges. Nakita nila ang Pokemon Thief na hawak ang kahon. Nilapitan ni Noctowl at Bayleaf ito na hindi mabuksan ang kahon. Binuksan ni Bayleaf ang kahon at nakita nilang laman pala nito ang mga badges kasama ang mga berries. Umalis si Noctowl para mag-ulat sa kanyang master, habang nanatili naman si Bayleaf kasama ang Pokemon Thief na ito. Pumunta si Noctowl kay Ash at iniulat ang tungkol sa mga badges. Samantala, umalis ang Wynat dala ang mga berry nang dumating ang Team Rocket na hinahabol ang Wooper. Nakita ng Team Rocket ang mga badges pero umabante si Bayleaf para protektahan ang mga ito. Inilabas ni Jessie si Arbok at inilabas naman ni James si Victreebel na kumagat muna sa kanyang ulo. Gumamit si Arbok ng Poison Sting, pero dinala ni Bayleaf ang mga badges at ang Wooper palayo. Gayunpaman, dahil sa Vine Whip ni Victreebel ay nadapa si Bayleaf. Gumamit si Arbok ng Poison Sting, pero tumalo ng Pokemon Thief at gumamit ng counter, na nagbalik ng atake kay Arbok. Tuwang-tuwa pa rin ang Team Rocket dahil tumalsik sa kanila ang mga badges, pero dumating si Ash para bawiin ang mga ito. Gumamit si Arbok ng Poison Sting para guluhin si Ash, habang tumatakas ang Team Rocket sa kanilang balon. Sinabi ni James kay Ash na maaari niyang bilhin ang mga badges kapag pinasubasta na nila ito, pero gusto pa rin ni Jessie na gamitin ang mga ito para makasali sa league. Sunod sa utos ni Ash, inihagis ni Bayleaf si Ash patungo sa balon. Gayunpaman, mabilis na lumipad pa itaas ang Team Rocket, kaya hindi nakasampa si Ash sa balon. Nabigo si Noctowl na saluhin si Ash, pero buti na lang ay nasalo ito ng Dragonair ni Claire. Nagpasalamat si Ash kay Claire at sinabi sa kanya na nasa Team Rocket pa rin ang mga badges. Gusto ni Pikachu na siya ang bumawi sa mga badge, kaya inutusan ni Ash si Noctowl na isakay si Pikachu at puntahan ang Team Rocket. Pinakawalan ni Pikachu ang kanyang tanyag na Thunderbolt para patalsikin ang Team Rocket.
Nahulog ang mga badges, bagamat nagawang kolektahin ni na Ash, Dragonair, Claire, Bayleaf, at Pikachu ang mga ito. Gayunpaman, nakita ni Ash na nawawala ang Rising Badge, kaya naman naghanap ang lahat para rito. Nilapitan sina Bayleaf at Noctowl ng Pokemon Thief na nagbigay ng Rising Badge sa kanila. Ipinakita ni Bayleaf ang badge sa kanyang master. Masaya si Ash, kaya naman itinuro ni na Bayleaf at Noctowl ang Pokemon Thief, pero nakitang wala na ito. Sinubukang maghanap ni Ash sa mga halaman, pero inisip na namamalikmata lang ang dalawa. Gayunpaman, nakita ni na Bayleaf at Noctowl ang Pokemon Thief na nakasakay na sa isang bangka sa ilog at nagpaalam na sila dito. Dumating sina Misty, Claire, at Brock at nakitang nahanap na ni Ash ang lahat ng mga badges. Kinontak ni Ash si Professor Oak at iniulat na nakuha na niya ang lahat ng Johto badges. Sinabi ni Oak na nakakakuha si Ash ng respeto mula sa kanyang mga Pokemon tulad niya, pagkatapos ay nadaganan siya ni na Snorlax, Kingler, Bulbasaur, at Mach kaya nag-log out si Oak na nag-iwan kina Ash at Pikachu na naguguluhan. Nang maglaon, nagbigay si Claire ng direksyon patungong New Barktown. Nais ni Brock na manatili na lang kasama si Claire, pero kinaladkad siya ni Misty palayo. Nagpaalam na ang mga bida kay Claire at nagpatuloy na sa kanilang paglalakbay patungong New Barktown. Naglalakbay ang mga bida patungong New Barktown. Nais ni Misty na magpahinga muna ng kaunti. Nakatagpo sila ng isang tunnel at sinabi ni Brock na baka shortcut ito patungo sa dagat, kaya naman agad na tumakbo si Misty sa loob nito. Sa dulo, nakarating sila sa isang dalampasigan, kaya inilabas ni Misty ang lahat ng kanyang mga Pokemon para lumangoy ng sandali. Lumabas din si Psyduck, pero natakot ito ng sobra sa dagat. Maya-maya ay naglakad ang mga bida lampas sa dalampasigan at nakakita ng isang patalastas para sa isang synchronized swimming event. Iniisip na agad ni Brock na may mga babaeng lalahok dito. Dahil doon, mabilis siyang tumakbo palayo at sinundan naman siya ni na Ash at Misty. Nakatagpo sila ng isang lalaki na itinuro ang stadium kung saan gaganapin ang event. Nagtaka si Ash kung magiging katulad ba ito ng event sa Cerulean Gym. Naalala ni Brock ang mga kapatid ni Misty at sinabi na magiging masaya siya kung makikita niya ang mga ito. Nagsimula na ang event nang lumabas ang mga Qwilfish, Lantern, at Mantine. May lumabas na pares ng mga binti at lumitaw ang isang lalaki na nagdulot ng matinding kalungkutan kay Brock. Gayunpaman, nasiyahan sina Ash at Misty sa ginawang performance ng lalaki. Nagmamasid ang Team Rocket at inisip ni Meowth na ang mga water Pokemon na ito ay makapagpapasaya sa kanilang boss sa tuwing lumalangoy ito sa kanyang pool araw-araw. Sinuportahan ni na Jessie at James ang plano dahil umaasa sila ng isang promotion. Pagkatapos, humanga ang mga bida sa performance ng lalaking si Dorian na sinabi na ito ang Coastline Gym. Ngayon lang narinig ng mga bida ang tungkol sa gym na ito, kaya binigyan sila ni Dorian ng isang tour. Ipinakita niya ang mga larawan niya kasama ang mga kapatid ni Misty. Ipinaliwanag niya na pangarap niyang gumawa ng isang gym na katulad ng sa Cerulean, kaya siya nagpapalabas. Matapos niyang banggitin na nagpunta na siya sa Cerulean Gym, tinanong ni Misty si Dorian kung ano ang sinabi ng kanyang mga kapatid tungkol sa kanya. Naalala ni Dorian na tinawag nilang loser at iyakin ang kanilang bunsong kapatid. Nagalit si Misty dahil iniisip niyang siya ang pinakamaganda at pinakatalented sa kanilang lahat na tinutulan naman ni Brock kaya nasigawan ito ni Misty. Naniniwala rin si Misty na siya ang pinakanagmamahal sa lahat ng mga water Pokemon, kaya hinamon siya ni Dorian sa isang laban para patunayan ang teoryang ito. Habang naglalakbay ang Team Rocket sakay ng kanilang submarine, inaaway ni na Meowth at James si Jessie dahil hindi ito tumutulong sa pagpidal. Bigla silang inatake ng mga Pokemon ni Dorian na naging sanhi ng paglubog ng kanilang submarine. Ipinakita ni Dorian ang underwater battlefield habang napansin naman ni Misty ang submarine ng Team Rocket. Hinarap ng mga bida ang Team Rocket at inilabas ni Ash ang kanyang Totodile na gumamit ng water gun para atakihin ang submarine nito. Gumamit ang Mantine ng bubble beam at pagkatapos ay pinatalsik ng Lantern at ni Totodile ang Team Rocket gamit ang water gun. Lalaban na sana si Misty kay Dorian pero nakiusap si Ash na siya muna ang lalaban para makapagsanay ang kanyang Totodile at hinayaan naman siya ni Misty. Sa battlefield, inilabas ni Ash ang kanyang Totodile at si Dorian naman ay ang Lantern. Gumamit si Totodile at Lantern ng water gun at iniiwasan ang mga atake ng bawat isa. Susubukan sanang kalmutin ni Totodile ang Lantern pero tinamaan ito ng supersonic. Inatake ng Lantern si Totodile ng takedown palabas sa tubig at pabalik sa tubig. Nakalmot ni Totodile ang Lantern, pero tinamaan ito ng spark at natalo ng takedown. Sinabi ni Brock kay Ash na sanay si Dorian sa mga underwater battle. Gayunpaman, pinapahalagahan ni Ash ang karanasang ito. Inaasahang ilalabas ni Misty ang kanyang Goldeen, pero si Psyduck ang biglang lumabas. Dahil hindi siya marunong lumangoy, pinasuot na lang si Psyduck ng isang salbabida habang lumulutang sa ibabaw ng tubig.
Inilabas ni Dorian ang Quillfish at si Misty naman ay si Goldeen. Nagsimula si Goldeen sa horn attack pero iniwasan ito ng Quillfish at binangga si Goldeen. Gumamit si Goldeen ng agility na nagpatigil sa Quillfish at sinundan ng isang tackle. Ginamitan ni Goldeen ang Quillfish ng supersonic na sumagot naman gamit ang pin missile. Ibinalik ni Goldeen ang atake at gumamit ng horn drill pero sumablay ito at tinamaan ng pin missile. Tuluyang tinalo ng Quillfish si Goldeen gamit ang takedown. Inilabas ni Dorian ang Mantine habang si Misty naman ay si Corsola. Samantala, nagpaplano na ang Team Rocket para sa kanilang susunod na pakana. Nagsimula ang Mantine sa supersonic para sa Corsola na binangga naman ng Mantine pabalik. Ginamitan ng Mantine ng Corsola ng wing attack na gumanti naman ng spike cannon pero nagmintis ito dahil sa agility ng Mantine at tinamaan ng tackle. Gumamit si Corsola ng recover at pagkatapos ay ginamitan ng Mantine ng spike cannon bago ito tinalo gamit ang tackle. Para sa kanilang huling laban, inilabas ni Dorian ang kanyang lantern. Gayunpaman, ginamit ng Team Rocket ang kanilang crab robot para guluhin ang mga bida at si Dorian. Binanggit ng Team Rocket ang kanilang binagong moto, pagkatapos ay nagsimula na silang umatake gamit ang kanilang robot. Inilabas ni Ash ang kanyang Totodile para gumamit ng water gun at ang Quillfish naman ni Dorian para sa pin missile, pero hinigop lang ang mga ito sa loob ng robot. Ang lantern at Mantine ni Dorian ay hinigop din, kaya binangga ng Corsola ni Misty ang makina, na naging dahilan naman para mahigop ng Team Rocket si Psyduck mula sa ibabaw ng tubig. Itinulak ni Misty si Psyduck pero siya naman ang hinigop sa loob. Sinubukang hilahin ni na Dorian at Corsola si Misty, pero hinigop din sila. Walang nagawa sina Ash at Brock dahil naitulak sila palayo, pero nangako silang babawiin ang kanilang mga kaibigan. May nakitang kakaiba ang Noctowl, kaya naman sinundan ito ni na Ash, Brock, at Psyduck. Tuwang-tuwa ang Team Rocket dahil nakuha nila ang mga Pokemon, habang sina Misty at Dorian naman ay nakatali at may takip na tape sa kanilang mga bibig. Maya-maya pa ay dumating na sina Ash at Brock, kaya inilabas ni James ang kanyang victory bell na kinagat ang kanyang ulo, habang inilabas naman ni Jessie si Arbok. Inaasahang ilalabas ni Ash ang kanyang fanpy, pero si Psyduck ang gustong lumaban dahil sa kanyang galit. Nagulat ang lahat kay Psyduck hanggang sa nadismaya sila dahil nalito ito. Kinagat ni Arbok ang ulo ni Psyduck, habang si victory bell naman ay ginamitan ito ng razor leaf. Sinabihan ni Misty si Arbok na kagatin si Psyduck ng mas malakas pa. Ginamit ni Psyduck ang confusion para patalsikin sina Arbok at Victory Bell na sinundan ng Psychic na nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Nagulat si Dorian sa lakas ni Psyduck. Nang maglaon, muling nagsama-sama ang mga bida at ang kanilang mga Pokemon. Nakita ni Misty na hindi na nila matatapos ang laban, kaya idineklara na lang niya itong isang draw dahil siya at si Dorian ay parehong may tig-isang panalo at tig-isang talo. Pinuri ni Dorian ang galing ni Misty sa pakikipaglaban, habang sinabi naman ni Brock na nakakapanghinayang na konti lang ang may alam ng gym ni Dorian, kaya nangako ang mga bida na ikakalat nila ang balita tungkol sa kanyang gym. Ipinaalam ni Dorian kay Misty na pupunta siya sa Cerulean City at kung makikita niya ang mga kapatid nito ay sasabihin niya kung gaano nakalakas ngayon si Misty. Kumaway na si Dorian para magpaalam sa mga bida na nagpatuloy na sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos, ipinakita na may litrato na rin si Dorian na kasama si Misty.